What's up guys? So welcome back to my YouTube channel. So sa video na ito tuturuan ko ulit kayo mag-layout. At in this case scenario, meron akong layout na na-receive from our client. At hindi naka-standard format yung kanyang layout na isinend. So binigyan niya lang ako ng ganito. Yan. So anong gagawin natin kapag ganyan yung case? So buksan natin ulit yung Photoshop natin. Yan. And then syempre, magawa tayo ng bagong file. Yan, click na lang yung new file. By the way, I'm using anong version na nga to? Medyo matagal ko na itong gamit eh. Nakalimutan ko na, Photoshop 6 yata ito. Basta Photoshop, kung anong meron kayo. Ayan. So, set natin yung size. Siyempre, inches pa rin. And 34 inch. And then 1 inch. Tapos, 300 ang ating resolution. So, baka malito kayo. Ito ulit yung width natin. 34 by 1 inch. So, dahil 1 inch yung width ng ating, yung kapal ng ating lanyard. Create lang. And then, create ulit ako ng ating guidelines. So, dito sa ating left side, 2.75. Sa previous video yata, 3 inch yata yung ginamit ko. Pero, yung ginagamit ko ngayon is 2.75. At sa kabila, 3.5 inch. Yan. So, again, pag kukunin natin yung center nito, click lang natin itong rectangle tool, marquee tool. And then, drag lang natin mula dito sa guide na ito, papunta ron sa kabila. And then, dadrag ulit tayo ng guide. Tapos, hahanapin natin kung saan siya maglalak. Yun. Ayan. Nag-lock siya sa 17.625. Ayan. So, ayan. So, ilalagay na natin yung design ng ating client. So, drag and drop ko lang. So, tatlo siya. Ito muna. Ayan. Gitna ko lang siya. Actually, medyo madali nito dahil okay naman yung size niya. Yun lang, hindi lang siya naka-standard format. Pero syempre, pagsasama-samahin natin siya. Yan. So guys, bago ang lahat pala, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. At para makita nyo naman yung aking mga ibang video na ina-upload. So, dun sa kanyang design, ang right side daw, itong merong sino ba to? St. Jerome. Siya ang nasa kanan, then left side itong church. May church na logo. So, itong right side. Tama ba? Right side. Ayan. Then, ito ang left side. So, kung makikita nyo, itong isa ay nakabaliktad. So, ang mangyayari dito ay i-flip natin siya horizontal. Right-click nyo lang, flip horizontal. Right-click ulit, then flip vertical. So, ayan, nakabaliktad na siya. Yan. So, ganyan na magiging itsura niya. Check nyo lang na hindi kita yung pagitan. Tapos, since dahil puti yung edge niya, allowance naman na itong part na ito. So, kukunin na lang natin yung similar color sa kanya. Yan. Tapos, kukulayan na lang natin yung background para hindi na halata. Yan. So, kung makikita nyo, ayan. So, okay na yan. So, next ay, ang gagawa naman tayo ng side release. So, yan. Kaya ituloy tayo ng new. Hindi ko na siya sinave, pero sigurado i-save nyo yan. Magawa nyo, baka mag-run out. So, 4.85 inch. Yung previous yata na ginawa ko dito is 5 inch. Pero dahil sobrang haba siya, 4.85 lang. Then, 1 inch ulit height. Then, resolution is 300. Tapos, ganun ulit dahil wala naman ang allowance dito. Hanapin lang natin at yung center. Yan. So, 2.45 ang center. Tapos, kunin natin logo. So, yan yung logo niya. Natura ng logo niya. So, ganyan lang. Rotate lang natin siya counterclockwise. Yan. Stretch lang ng konti para medyo malaki. Yan. So, sa nakikita nyo, wala tayong element nitong ginamit sa background. So, itatry natin siyang i-fill na lang ng content aware.
So, right-click nyo lang dito. Then, rasterize layer. Tapos, gagamitin natin tong rectangle marquee tool ulit. I-drag lang natin siya hanggang dito. Tapos, i-click nyo lang yung edit. Fill. And then, wala na kayong gagalawin dyan. Kung check nyo na lang kung pareho tayo. Color adaptation, normal opacity yan. Click nyo lang yung okay. Then, automatic nyang gagayahin. Pero in this case, medyo pangit eh. So, ang gagawin na lang natin, kukuha na lang tayo dito. Ito, gamitin na lang natin tong image rito. Adjust na lang natin. Teka, sorry. Undo muna natin. Kuha na lang tayo ng background dito. So, ito na yung gagamitin natin background. Make sure nyo lang na hindi makikita yung text. Lakihan na lang natin. Ayan. Diskarte lang yan. Tapos itong image niya mismo, kunin na lang natin. Hindi. Kahit hindi na. I-delete na lang natin yung edge. Ayan. Hardness, lagay nyo lang sa 0. Yung size, adjust nyo lang. Para hindi halata. Para mukha siyang nag-merge lang dun sa design. Diskartehan nyo na lang kung paano hindi siya maalata. Yan. So, okay na yan. Adjust lang natin ng konti. Baba natin ng konti. Pero, sobrang baba. Kasi dito yung part na may tupi. Yan. Yan yung part na may tupi. And then, syempre, ipaplat natin to sa ating mockup. So, sa mga naghahanap pala ng mockup, message lang po kayo. Bigyan ko po kayo ng template na mockup. Yan. Ang gagawin natin ngayon ay pagsasama-samahin natin ito para makagawa tayo ng isang mockup design na kagaya nito na ipapakita natin sa ating client. So, Control A, Windows Shift, Control Alt Shift E. Yan, para mag-create siya ng new layer na sama-sama na siya. So, kahit i-hide mo na yan, yan na siya, isang buo na siya. Naka-rasterize na yung layer. And then, hatiin lang natin siya. Gamit ulit tayo ng marquee tool. Right-click, copy. Tapos, para hindi tayo matagal, hold nyo lang yung control. Yan, makikita nyo yung arrow na parang may square. Yan, click nyo lang. Tapos, make sure nyo na nakaselect kayo sa marquee tool para maigalaw nyo ito. Yan. Tapos, right-click lang ulit, copy. Kaya ko siya ginanon dahil ang pinakapagbabasihan natin ay itong right side na ito. At hindi na natin isasama yung sobra na allowance dito dahil tupi na part naman yan. Kaya ito lang yung kinuha ko, then ginaya ko lang yung size yun sa kabila. Tapos next is kukunin naman natin yung gitna. Yan. Click nyo lang ulit yung layer na pagkakapihan. Make sure nandun kayo sa base file. Right click. Tapos copy. Yan. So, balik tayo dito sa ating mockup. So, dahil naka-setup na ito, ilalagay na lang natin yung design. Naka-smart object na to. So, click ko lang. Tapos, ika-copy ko lang to. Left side yon. Paste. Yan. So, yan. Makikita nyo agad kung ano itsura. At sa kabilang side naman, ganun ulit. Paste lang ulit. Control S, save. Yan. Tapos, sa batok na part. Yan. Control save. Tapos, ito, ganun ulit. Control A. Control Alt. Tapos, Shift E. Yan. Actually, pwede nyo na shortcut yan. Tapos yan. Pinaste ko lang siya. I-rotate natin. Tapos i-adjust natin siya na naka-fit lang dito sa box. Yan. So once okay na, save mo lang. Yan. So meron na tayong full lanyard mockup. So yan. Kung makikita nyo, ito yung left side. Which is medyo nakataob siya.
yan yung design nila. So, wala tayong magagawa dyan unless sila ang magbago niyan. Tapos ito yung right side. So guys, wag kayo malilito sa left side, right side. Itong right side, mukha lang siya nasa left side natin. Pero dahil nakaharap yung lace sa atin. Pero kung ihaharap mo yan sa katawan mo, yung right side ay nasa kanan mo talaga, yung left side. So dati mga previous mistakes ako na nagawa na yung left side na punta sa right side, then yung right side na punta sa left side. Merong mga client na medyo meticuloso or ayaw magbaliktad or gusto nila as is, kung ano yung nakita ko dapat yan yung nasa print. So kaya make sure na nasa tamang side yung design na ipinaste nyo or inilagay nyo dyan. So naglagay lang ako nitong note, color brightness may vary on the actual print kasi alam naman natin pag sublimation, dahil wala namang backlight yung mga lace natin, medyo dark siya sa actual na print. So, ang ginagawa ko naman dyan, pag nag-print ako, kapag, ganyan kasi dark, nag-add ako ng brightness. Pero, hindi palagi ano lang yung case-to-case basis lang yun. Kapag, for example, sobrang dark talaga ng kulay. Problem mo naman kasi, kapag nag-add ka ng brightness, for example, ito, mag-add ako ng brightness. Papakita ko sa inyo. May mga colors na nag-shift na ng kulay. So, ito, di ba, violet, blue. So, pag tinaasan ko siya, nagiging light violet na siya, nagiging light blue, ganun. So, at least, mga 10 to 20% lang yung i-add. Mag-add kayo ng brightness. Pero wag sobra dahil baka mag-iba yung kulay niyan and then kayo naman ang masisi. Pag sinabing, bakit yung blue naging violet na or yung violet naging blue na. So, yan. Yun lang, guys. Thank you. And I hope may natutunan kayo ulit today. And if gusto nyo pang makakita ng mga videos na kagaya nito, make sure lang na nakasubscribe kayo sa aking YouTube channel. So thank you very much and see you on my next video.